Sa isang barangay sa Marinduque nakatira ang mag-amang Juan at Benjo. Simple lamang ang pamumuhay ng mag-ama. Halos lahat ng kinabubuhay nila ay makikita lamang sa kanilang bakuran. Marami kasi silang tanim na gulay at prutas. Meron din naman silang mga alagang manok na pag-alagala lang sa paligid ng bahay nila. Para sa binatang si Benjo, perpekto na sana ang ganong klase ng buhay para sa kanya. Ang tanging mahihiling na lang niya ay makasama nila ang kanyang ina. 1 taon pa lamang daw noon si Benjo ay wala na ang kanyang nanay. Umalis yun at nag-asawa na raw ng iba. Kahit na ganoon ang nangyari, hindi pa rin nawawala sa kagustuhan ni Benjo na sana makausap at makaharap niya ang kanyang ina. Iba pa rin kasi talaga kapag ilaw ng tahanan. Ako na ang magbubuhat niyan pa. Magpahinga na lang po muna kayo. Kaya ko naman to Maupo ka na lang dyan at manood. Binuhat ng manong ang isang sakong kahoy mula sa labas ng kanilang bakuran. Galing ang mga kahoy na yon sa kanilang kakilala. Buisit! Ang bigat pala! Pa, gagaan lang yan kapag naging abo na. Kaya ako na lang po magbubuhat ng mga panggatong na yan. Hindi na hinintay pa ni Benjo na kumontra ang ama. Binuhat na nito ang isang sakong kahoy na panggatong. Pagkatapos ay sabay silang umupo sa tapat ng kanilang lutuan. Napabuntong hininga na lamang si Mang Juan. Di bale, sa susunod kapag malaki-laki ang kinita ko sa maisan bibili na tayo ng gasol para hindi ka na napapagod kakakuha ng mga kahoy kina paring Adolfo. Wag na, kaya ko naman pa Hayaan mo na lang na ako na ang gumawa ng mga pagbubuhat. Malakas ako. Bata-bata pa ang katawan. Yung pera na ipambibili mo ng gasol, ipambili nyo na lang ng gamot. Benjo, 23 ka na. Kailan ka ba mag-aasawa? Umakbay ang lalaki sa kanyang ama. Hindi ko na po iniisip yan pa. Sa ngayon, sa iyo ako nakatuon. Masaya na ako na ikaw ang kasama ko. Ay sos! Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nakakatikim ng perlas ng babae. Baka kapag nakatikim ka na baka iwan mo na rin ako. Ito naman si Papa Huwag mo na ngang isipin yan. Ang mahalaga ngayon ay magkasama tayo. Oo na. Siya nga pala. Kumusta na pala yung kaibigan mong si Jerome? Napailing ang binatang si Benjo nang maalala si Jerome. Nagkasakit ng bigla kasi ang binatang yon. Ang sabi sa kanya ni Jerome, may isang babae raw na mukhang mayaman, disente at galante ang nakabanggaan niya sa bayan. Pagkatapos, bigla na lang din daw itong nilagnat. Ewan ko ba dun? Masyadong mahiwaga yung nangyari sa taong yun Biruin nyo nabangga lang siya, nagkasakit na siya. Grabe naman kahina yung resistensya ni Jerome. Napansin ni Benjo na parang natulala at sandaling nawala sa sarili ang kanyang ama. Tinapik niya si Mang Juan at saka lang yun natauhan. Pa, ano? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Napansin ko, nung nakaraan pa kayo parang tulala at malalim ang iniisip Malamang, laliman mo talagang isip mo. Kapag mababaw, ibig sabihin tanga ka. Tumayo si Mang Juan at pumasok na lang sa loob ng bahay. Napapailing na lamang si Benjo sa mga sandaling yon. Makalipas ang hapon na yon, naisipan ni Benjo na dalawin ang kanyang kaibigan. Nagdala pa siya ng prutas na pinitas pa sa kanilang bakuran. Mang Adolfo, pwede ko bang dalawin si Jerome? Naabutan niya ang ama ni Jerome na si Mang Adolfo. Nag-aayos ng mga nakatambak na gulong sa gilid ng bakuran. Lumapit sa kanya ang matandang lalaki. Baka sa mukha nito ang pag-aalala para sa anak. Benjo, sabihin mo nga sa akin, ito bang si Jerome may nakaaway? Napaisip ang binata. Kilala niya si Jerome. Makulit lang yun na tao. Pero alam ni Benjo na hindi naman pala away ang kaibigan.
Masiyahin at mahaba ang pasensya ng binata. Kung minsan nga, kahit may nambubuli kay Jerome, si Jerome na mismo ang umiiwas. Mga Adolfo, kilala naman po natin si Jerome eh. Napakabait na tao niyan. Maingay at madaldal pero hindi yan nakikipag-away. Umiling-iling ang matanda. Sang-ayon naman ito sa sinabi ni Benjo. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Malabong may makaaway yan. Alam mo kasi, may haka-haka noon. Kapag may nakabangga ang karaw na mambabarang sa daan, lalagnating karaw talaga. Mambabarang? Oo! Akala kasi namin mambabarang ang dahilan kung bakit siya nilagnat. Mukhang hindi naman eh. Nagtataka ako. Ano naman kaya? Hindi po kaya masyado lang po tayong nag-iisip? Baka naman po simpleng lagnat lang yan. Ay nako, sana nga. Di bale, halika, pumasok ka na. Napadaldal ka patuloy. Natawa na lamang si Benjo. Naglakad na rin siya papunta sa loob. Pagpasok niya ay agad na umakyat siya sa ikalawang palapag. Pinuntahan niya ang silid ng lalaki. Pagdating niya roon, naabutan niyang nakaupo si Jerome. Nakatingin sa kisame. Bahagya pang nagulat nang bigla siyang lumitaw sa pinto. Buisit ka. Talagang ginulat mo ako. Gusto ba ako mamatay? Namumutla si Jerome. Halatang-halatang may sakit ito. Oo, gusto na kitang mamatay para wala ka ng sakit. Sira ulo, pumasok ka na nga. Masamang may nakatayong supot sa may pintuan. Kumusta ka naman pre? 2 araw ka palang may sakit butot balat ka na. Ano, nagdodroga ka na no? Baliw. Wala kasi akong ganang kumain Ano ba kasing nararamdaman mo bukod sa wala kang gana? Papa mo kung ano-ano na iniisip Hindi ko alam kung maniniwala ka pre pero alam mo ba, 2 gabi na akong nananaginip ng kakaiba. Ha? Kakaiba? Paano kakaiba? Kambing na kumikembot, kalbong kulot na makintabang ulo. Ano? Matandang uugod-ugod na nagbe-breakdance. Hindi. Para ka naman tangik Ano nga? Sa panaginip ko, parang may nahabol sa akin. Parang halimaw siya pre. Mahaba yung kuko. Matutulis ang tenga at ilong. Tapos, bilugan yung mga mata na namumula. Grabe, nakakatakot pre. Para siyang parang aswang. Sa sinabing yun ni Jerome ay nagtayuan ang balahibo ni Benjo. Ayaw niya lang sabihin pero noong nakaraan ay nanaginip din ng lalaki tungkol sa aswang. Alam mo yun, parang may paiwatig yung panaginip ko pre. Parang gusto niya akong kunin. Napalunok ng laway si Benjo. Ganun na ganun din kasi ang panaginip niya. Anong itsura ng aswang? Ay, kasasabi ko lang ulit. Basta, babae siya. Mahaba yung buhok. Hindi na muna nagsalita si Benjo. Aminado siya na nung mga sandaling yon ay nakakaramdam na rin siya ng pangamba. Para bang may ibang ibig sabihin talaga ang mga panaginip nila. Sa tingin mo pre, ano kayang ibig sabihin nun? Ngayon lang din ako nanaginip ng ganun Totoo kaya ang aswang? Napahawak na lang sa ulo si Jerome nang bagyang sumakit ang ulo nito. Oh, ayos ka lang? Hindi pa pala ako nakakainom ng gamot. Paabot nga pre sa ibabaw ng drawer. Kinuha agad ng binata ang mga kulay puting bilog na nakalagay sa drawer. Pre, mothballs yan Pang-ipis at daga yan Gusto mo na ba talaga akong mawala? Yung nasa bilog na Tupperware, pre naman Diyos ko naman to Ay, sorry. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nawala na rin ang sakit ng ulo ni Jerome. Humiga na muna ito at si Benjo naman ay nanatili pa ring naroon. Kumain ka kasi ng prutas para mabilis kang gumaling. Palagay ko nga hindi prutas o gamot ang makakapagpaalis ng lagnat ko ano?
gusto ko nang magpatingin sa albularyo. Kaso ayaw ni Papa eh. Hindi siya naniniwala sa ganun. Albularyo? O sige, may alam ako. Kaso sasakay pa tayo ng isang tricycle. Napabangon si Jerome. May alam ka? Isamahan mo ko. Kaya mo ba? Baka himatayin ka na naman. Kaya ko. Wala ka bang tiwala? Kaibigan kita siyempre. Wala. Parang timang talaga to. Samahan mo na ako. Kailangan ko nang malaman kung ano ba talaga nangyayari sa akin. Nasa labas ang papa mo eh. Saan tayo dadaan, Aber? Napatingin si Jerome sa bintana. Ganon din si Benjo. Uy! Hindi magandang ideya yung iniisip mo ha. May lagnat ka. Baka diyan ka matuluyan. Wala tayong ibang madadaanan eh. E di kapag nagkamali, bagok. Sumilip siya sa bintana. Medyo hilo-hilo pa si Jerome sa mga pagkakataong yon. Pero hindi ito nagpapigil. Ay puno naman ng mangga pre. Diyan na lang tayo sa sanga kumapit. Ako kaya ko. Eh ikaw? Dami mo namang daldal. Mauna na ako. Uy, sandali. Gagi ka talaga oh. Uy! Nauna nang lumabas ng bintana si Jerome na parang wala lang lagnat. Mabilis itong nakakapit sa sanga. Nakababayo ng maayos. Habang si Benjo naman ay hindi alam ang gagawin. Takot kasi ito sa matataas na lugar. Mabuti na lang ay gumana ang kaunting porsyento ng utak nito. Bakit ako dadaan dyan? Eh pwede naman akong lumabas ng bahay nyo. Sa halip na malagay pa sa alanganin, lumabas si Benjo at nagpaalam kay Mang Adolfo. Nagpaalam siya na uuwi na. Pero ang totoo ay umikot lang siya sa kabila para puntahan si Jerome. Ang utak mo talaga kahit na kailan oh. Ang tawag doon, pogi moves. O tara na. Baka mawalan pa tayo ng masasakyan. Marahan lamang silang naglakad. Bagya pa rin kasing nahihilo si Jerome. Makalipas lang ang halos 10 minuto, narating nila ang tricyclean. Nakasakay sila sa huling biyahe. Teka, saan mo naman pala nalaman yung albularyo na yan? Eh Aling Tonya, nung nakaraang linggo kasi, nagpasama siya sa akin. Eh di ba matanda na yon? Naawa naman ako kasi walang nag-aalalay eh. Ang bait mo rin talaga no? Eh numero 1 chismosa yan si Aling Tonya. Tinulungan mo pa. Hayaan mo na, matanda na eh. Eh siya nga pala, may pambayad ka ba sa albularyo? May pera ako rito. Pero donation lang naman yun pare. Hindi naniningil na malaki yun. Eh di mabuti kung ganon. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa kinaroroonan ng matandang albularyo. Kabilang baryo na ang lugar na yon. Hindi naman kalayuan sa kanilang baryo pero hindi nila alam ang pasikot-sikot doon. Sigurado ka ba na dito na yon? Oo, naalala ko maliwanag yung bakuran eh. Tapos medyo mahaba yung bahay. Tawagin mo na, sumasakit na ulo ko eh. Tao po? Magandang gabi po. May tao po ba dyan? Maya-maya lamang ay may isang matandang babae na lumabas. Uugod-ugod na yon. Kuba na rin at may hawak na tungkod. Yan na ba yun? Eh, hindi ko sigurado eh. Akala ko ba nakapunta ka na rito? Oo, pero hindi naman ako nakapasok sa loob. Nakalapit sa kanila ang matanda. Nakayuko lang yon sa kanila at hindi nakapag-angat ng tingin. Na, ako pa mag-a-adjust sa inyo. Ano po? Asin ko kayo ng tungkod eh. Magsiupo kayo para makapag-usap tayo ng maayos. Hindi na ako makatingala, mga hinayupa kayo. Ay, uy, upo raw. Opo. Sabay silang umupo. Napaare pa si Jerome dahil natusok ang puwet niya ng nakausling kahoy. Rico naman! Ano ang kailangan nyo sa ganitong oras ng gabi? Pasensya na po kung nakakaabala kami. Sadyang emergency lang po eh.
Ito po kasing kaibigan ko po nilalagnat. Uy, ikaw na nga magsabi. Pinaliwanag ni Jerome ang lahat ng nangyari. Pinakinggan naman sila na matanda. Mga ilang sandali lang, pinapasok na rin sila. Nilalagnat na naman uli si Jerome sa mga sandaling yon. Tawagin nyo na lamang akong Inang. Kilalang albularyo ko rito. Halos lahat ng sakit ay napapagaling ko. Ang hindi ko lang napapagaling ay yung taong tanga. May tanga ba sa inyo? Kumuha ang matanda ng tabako at tagbuga ng makapal na usok. Pambira, parang bulkan mayon yung bibig eh. Hay, kung walang tanga sa inyo, edi uumpisahan ko na yung panggagamot. Halika rito, iho. Humiga ka. Inilapit ni Jerome ang katawan niya sa mababang lamesa. Agad namang itinaas ni Inang ang damit ng lalaki. Ano pong gagawin nyo? Kung iniisip mong mangchachansing ako, manigas ka. May kinapa ang matanda sa tiyan ni Jerome. Biglang napapikit ang matanda. Pagdilat nito ay seryoso itong tumingin kay Jerome. Iho, sabihin mo nga sa akin. May nakaharap ka ba na aswang noong bata ka? May naalala ka ba? Wala po akong maalala eh. Pero naalala ko, nung 7th kaarawan ko, nilagnat din ako. Nangyari po yun nung may babaeng lumapit sa akin at binati ako. Marahil ang babaeng yon, ang babaeng nakasalubong mo nitong nakaraan. Iisa lang ang nararamdaman ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ano po kayang ibig sabihin nun, Inang? Huminga ng malalim ang matanda at nagbuga ito ng malakas na hangin. Langhap na langhap ni Jerome ang amoy durian na hininga ng matanda. Aswang ang babae. Ano? Aswang? Huwag kang OA. Hindi ikaw ang kausap ko. Ay, sorry po. Aswang ang babaeng yon. Nagagawa na niyang pumasok sa panaginip mo dahil minsan na kayong nagtagpo. May kakayahan ng mga aswang na guluhin ang panaginip mo. Pero bago iyon, kailangan na muna niyang mahawakan ka o madikitan. Ano po kayang pwede kong gawin para mawala na siya sa panaginip ko? At para gumaling na rin ako? Kumalma ka lang, iho. Akong bahala. Ikaw, pakiibot nga yung bag na nasa tabi mo, yung nakasabit. Kinuha ni Benjo ang kulay itim na bag. May inilabas na langis sa matanda mula roon. Medyo maanghang at mainit ito sa balat, kaya tiisin mo lang. Tumango lang si Jerome habang nakahiga. Pinahid ng matandang si Inang ang langis sa sintido ng lalaki. Pinahiran din ng kanyang tiyan. Habang ginagawa yun ni Inang, namamangha si Benjo sa gilid. Nakakaadik din para kay Benjo ang amoy ng langis. Inang, ayos lang kaya si Jerome? Nakatulog po yata siya, oh. Normal lang na ganyan ang reaksyon ng katawan ng sino mang mapapahira ng langis na ito. Binubura kasi ng langis na ito ang lahat ng negatibong enerhiya sa katawan ng tao. Kaya, huwag ka mag-alala. Maya-maya lang magigising na siyang muli. Maraming salamat po talaga. Tiningnan siya ni Inang ng seryoso. Nakaramdam ng pagkailang si Benjo nang tila suriin siya mula ulo hanggang paa. Bakit po? May nararamdaman din akong hindi maganda sa iyo. Pero hindi ko matukoy. Gusto mo bang alamin natin kung ano? Ay, wag na po muna. Si Jerome na lang po muna ang asikasuhin natin. Nakakaawa po kasi 2 araw nang hindi nakakapasok sa trabaho. Tumango na lang ang matanda sa kanya at hindi na siya pinilit pa. Makalipas lang ang halos 15 minuto, nagkaroon na rin ng malay si Jerome. Mas naging maaliwalas na ang mukha ng kanyang kaibigan. Pre, ayos ka lang? Kumusta? Pre, magana ang pakiramdam ko. Tingnan mo, nakakasuntok na ako ng maayos. Aray, gagi ka talaga.
Tinamaan ng suntok si Benjo sa tagiliran, pero hindi niya na lang yun inintindi pa. Mas napansin niya pa ang mga namatay ng kandila sa altar. Inang, bakit po kaya namatay yung mga kandila? Huwag kayong kabahan. Nangyayari yan kapag meron akong napapagaling na pasyente. Ibig sabihin, malinis na ang espiritu ng ginamot ko. Bumangon si Jerome. Nag-uunat-unat pa ito ng katawan. Maayos na po talaga ako. Ang galing. Parang magic lang. Hindi yan magic. Diyos ang gumawa niyan. Naging daan lamang ako. Pasensya na po. Ito lang po ang may bibigay namin eh. Iniabot sana ni Benjo ang 50 pesos pero tinanggihan ito na matanda. Hindi na. Itago niyo na lamang ang perang yan. Ngayong maayos na ang pakiramdam ng isang ito, mabuti pa umuwi na kayo. Delikado kung aabutin kayo ng alas 12 ng gabi. Delikado? Bakit po? May mga aswang po ba rito sa inyo? Huwag nang magtanong. Sundin niyo na lamang ako. Sige na, alis! Alis! Maraming salamat po talaga, Inang. Para silang mga batang musmos na pinagtabuyan palabas ng bahay. Napapailing na lamang si Benjo sa mga oras na yon. Bigla na lang kasi niyang naramdaman na parabang matagal na niyang kakilala matanda. Oh, bakit? Wala. Basta. Parang parang ang gaan ng loob ko sa matanda. Ako rin eh. Tingin mo, kilala kaya ng mga tatay natin yon? Hindi naman natin pwedeng itanong, baka pagalitan tayo. Di ba nga ayaw din ni Papa na lumalapit ako sa mga ganyan-ganyan? Naglakad na lamang paalis sa lugar na yon ng dalawa. Lingid sa kanilang kaalaman na nakadungaw sa bintana ang matanda at lihim na nakangiti ng malapad. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, hindi mapigilan ni Jerome ang maglililikot. 2 araw din kasi siyang matamlay. Pero sa isang iglap lamang, bumalik ang dati niyang lakas. Palagay ko, may kapangyarihan yung matandang yun, pre. Narinig mo naman, di ba? Si Lord ang kasangga niya. Malamang makapangyarihan yun. Uy, kung makapagsalita parang nagsisimba. Ewan ko sa'yo. Ang kulit mo na naman eh. Palibasa, magaling ka na. Nang may napadaan na truck ay nakiusap silang makisabay. Mabuti na lang ay pumayag ang driver. Magpanggap ka munang may sakit. Magtataka papa mo kapag nalamang bigla kang gumaling. Ay, oo nga. Sige. Maraming salamat, pre. Naghiwalay na ang dalawa sa kanto. Umuwi na rin si Benjo sa kanilang bahay. Tulog na ang kanyang ama na si Mang Juan. Ay nako, nakalimutan na naman ni Papa na ipasok itong baso niya. Dinampot ni Benjo ang baso na naiwan sa lamesa sa bakuran. Bago siya matulog, nakaramdam siya ng gutom kaya kumain na muna siya. Halos 15 minutos pa lang ang nakakaraan, hindi pa niya nauubos ang kinakain dahil sa kung ano-anong iniisip. Nang biglang dumating si Jerome, hingal na hingal ito at agad na sinarado ang pintuan. Nagtaka naman si Benjo kung bakit naroon ang kanyang kaibigan. Gagi ka, akala ko umuwi ka na. Pre, kasi, Huwag ka maingay. Si Papa tulog na sa taas. Ano bang problema? Dinampot ni Jerome ang baso na nasa lamesa. Agad niya yung ininom para sana kumalma. Pero nabugan niya lang yon nang malasang hindi yung tubig. Langya, ano to? Akala ko tubig. Wala na kasing mangkok kaya diyan ko na lang inilagay yung sabaw ng tinola. Ayaw kasing magugas eh. Ang dami niyong ugasan oh. Ano ba kasing problema mo? Bakit ka nandito? Kakauwi mo lang, di ba? Biglang sumeryoso na ang mukha ni Jerome. Sinarado pa nito ang bintana bago ito tuluyang nagsalita. Pre, may nakita kong tao sa taas ng bubong namin. Nakadapa. Nakadungaw sa bintana ko. Parang ako pa yatang pakay niya eh. Tapos, paglapit ko ng kaunti, may mga kasama pala siya. Mga lalaki naman na nakasuot ng kulay itim.
Yung babae nasa itaas ng bubong. Hindi ka maniniwala. Gumapang lang siya pababa papunta sa mga kasama niya. Nasamig bigla si Benjo kahit na wala na namang laman ang bibig niya. Ang unang pumasok kasi sa utak ng binata ay walang iba kundi ang aswang. Pre, sinasabi mo bang aswang yung nakita mo? Ganun na nga pre. Pero bakit naman kasi ako aaswangin? Buntis yata papa mo eh. Malaki lang tiyan noon pero walang matris yun, baliw. Nasan pala yung papa mo? Nasa loob ng bahay pero umalis naman na yung mga aswang na yun. Tingin mo pre, aswang din yung mga kasama ng babae? Oo, palagay ko. Mukhang kailangan natin bumalik bukas kay Inang. Kailangan niyang malaman na may mga aswang nang lumalapit sa'yo. Nagkatitigan na lang ang dalawa. Kitang-kita sa kanilang mukha ang namumuong hiwaga sa mga nangyayari. Kinaumagahan, maagang nagising si Benjo. O mas maiging sabihin ng hindi naman talaga siya nakatulog ng maayos. Nakitulog kasi sa kanya si Jerome. Maliit lang naman kasi ang papag niya, tapos dalawa pa silang nagsisiksikan. Uy, gising na! Gising na, uy! Nangya ka. Ngayon lang ako natutun magbalanse habang natutulog. Malalaglag ako sa ginagawa mo eh. Handa mo ako ng almusal. Anong handa ng almusal? Baliw ka, wala ka sa inyo. Bumangon ka na dyan, baka pagalitan na tayo ni Papa. Hindi pa naman niya alam na nandito ka. Sasabihin ba natin ang nangyari? Wag ngayon. Pagbaba ng dalawa ay nabigla pa ng bahagya si Mang Juan. Pero dahil alam naman itong magkaibigan ng dalawa, ay di naman ito nagalit. Total dito naman pala natulog itong anak ni paring Adolfo. Uutusan ko na lang din kayo sa palengke. Maaga ako magluluto eh. Kinuha ni Benjo ang perang pambili. Agad silang lumabas ng bahay. Habang naglalakad, may nadaanan silang bahay. Napansin nila na parang meron nang nakatira doon. Kumunot ang noon nilang dalawa. Matagal na kasing abandonado ang bahay na yon. Sa pagkakatanda nila, 17 anyos pa lamang sila nang huling may nakita na nakatira doon. Halos 5 taon na rin ang nakakalipas. May bagong lipat na yata, pre. Oo nga. Sino kaya? Kamag-anak kaya ng dating may-ari? Siguro. Pero sana naman may chicks. Para naman ginaganaan akong lumabas. Puro ka chicks, torpe ka naman. Aalis na sanang dalawa nang biglang may narinig silang boses ng ginang. Hindi pa naman katandaan. Parang kasing edad lang din ng mga tatay nila. Maayos kung manamit at mukhang mayaman. May kailangan ba kayo? Wala po. Bakit po? Kayo po ba nakatira sa loob? Ako nga. Kakalipat lang namin kagabi. Napatigil lang kami kasi nanibago po kami na meron nang nakatira dito. Matagal na po kasing abandonado yan eh. Kami ang nakabili ng bahay. Binenta na pala pre. Tumingin ang ginang kay Jerome. Nakangiti ang ginang. Malapad kung makatingin ito at parang matagal na nitong kilala si Jerome. Sige po, may bibilin pa po kami. Sana maging magandang pagtira nyo rito sa baryo namin. Naglakad na ang dalawa pero hindi nila maiwasang hindi mapalingon. May kawig sa'yo pre ah. Mama mo ba yun? Baliw ka ba? Di ba nakwento ko naman sa'yo na pagkapanganak sa akin namatay yung mama ko? Biro lang naman. Hawig mo kasi. Pero alam mo, nakakapagtaka no? Paano binenta sa kanila yung bahay? Patay nga di ba yung may-ari nun dati? Malamang yung mga kamag-anak ang nagbenta. Kaya mo na nga, bumili na lang tayo ng baboy. Tapos uuwi ako sa amin at baka hinahanap na rin ako ni Papa. Pagbili natin, samahan na kita. Agad na nakarating ang dalawa sa palengke. Abot langit na naman ang ngiti ng magkaibigan. Sa palengke lang kasi sila nakatanggap ng salitang pogi. Hindi rin naman sila nagtagal doon. Mabilis din naman silang nakabili. Ang maganda pa ron, sariwang baboy pa ang kanilang nakuha.
Nang makarating na sila sa bahay nila Jerome, nagtaka siya dahil mag-aalas 7 na, wala pa ring nagsasalang ng nilagang saging sa labas. Sa hindi malamang dahilan, kinutuban ng masama si Jerome. Agad silang pumasok sa loob. Maayos naman ang mga gamit. Walang magulo, walang nagbagsakan o nagkalat. Walang bakas na may masamang nangyari. Baka naman nag-overtime lang sa trabaho, pre. Hindi yun nagtatagal doon. Lalo na kapag tapos na ang oras niya, ayaw niya ng overtime kasi wala namang bayad. Baka naman nakipag-inuman kagabi sa katropa. Papa mo lang naman ang tropa nun, di ba? Hindi naman nainom si Tito Juan eh. Baka naman nilayasa ka na kasi wala kang silbi. Uy, sakit mo naman magsalita. Pasensya na, nakalimutan kong di pala dapat ako nagsasabi ng totoo, lalo na kung masakit. Umupo si Jerome sa mahabang upuan. Nakatitig lamang ito sa ibaba at nag-iisip. Si Benjo naman ay mayroong napansin sa lamesa. Pre, tingnan mo. May kaluskus oh. Isang bakas ng parang mahabang guhit sa dulo ng lamesa ang kanilang nakita. Lalong kinabahan ng dalawa nang mapagtanto ang nangyari. Pre, mukhang may humila sa papa mo ah. Dito yata siya kumapit kaya nagkaroon ng ganyang bakas. Pre, hindi kaya... Nakuha ng mga aswang si Papa? Kumatok ng 3 beses si Benjo sa mesa. Wag naman sana. Kailangan talaga natin bumalik kay Inang, pre. Bigay na muna natin yung baboy sa papa mo, bilis. Natatarantang umalis doon ng dalawa. Tinakbo nila ang daan pabalik sa bahay nila Benjo. Nagtataka na naman si Mang Juan sa pagmamadali ng dalawa. Sinabi na lamang ni Jerome kay Mang Juan na emergency ang pupuntahan nila. Sumakay sila ng tricycle na ang dala lang ay ang sukli sa biniling baboy. Pumayag na lang din ang driver kahit na kulang ang dala nilang pera. Nang makarating sila sa kabilang baryo kung saan naroon si Inang, tinalon nila ang bakod. Sa kasamaang palad, sumabit si Jerome. Punit ang short, litaw ang brief. Tinulungan din naman ni Benjo na makaalis sa bakod si Jerome. Pagpasok pa lang nila, bumungad na kaagad ang matandang si Inang, nagkakapis sa tapat ng pinto. Aswang. Nagkatinginan ng magkaibigan nang yun ang ibinungad na salita ng matanda. Paano niyo po nalaman hindi pa naman po kami nagsasalita? Oras ng gabi, may balitang nakarating sa akin. Sa baryo ng Dos, may mga namataang aswang. Taga baryo Dos nga po kami. Alam ko. Alam niyo po? Kilala niyo po ba kami? Pumasok kayo rito sa loob. Ipinaganda sila na matanda ng kapeng barako. Halos magiba ang mukha nilang dalawa dahil sa sobrang tapang ng kapeng pinainom sa kanila. Pampakalma ang kape na yan. Sobrang tapang nga po eh. Kayong dalawa, alam ba ng mga tatay nyo na nagpupunta kayo sa akin? Sa katunayan po niyan, hindi po eh. Wala po silang ideya. Hindi po alam ng tatay ko kasi wala po yung tatay ko eh. Kagabi pa siya hindi nakikita. Malakas po ang kutob ko na nakuha siya ng aswang. Tumigil sa paghigop ng kape ang matanda. Inilapag nito ang tasa sa lamesa. Ramdam na magkaibigan na parabang apektado ang matanda sa sinabi ni Jerome. Pag-uwi ko po kasi sa bahay kagabi, nakita ko ang isang babae sa bubungan namin. Tapos may mga kasama pa siyang lalaki na nakaitim. Umalis naman sila bago ako nakaalis. Pero tumakbo na po ako noon. Hindi ko po alam na baka dinala na nila si Papa. Baka binalikan nila yung tatay ko pag alis ko. Inang, pwede niyo po ba kaming tulungan? Kawawa naman si Jerome kapag nawalan ng tatay. Ulila na to. Buti pa ako may tatay pa. Ang sama ng ugali mo. Alam nyo, hindi ako pwedeng pumunta sa Barrio Dos. Meron akong iniiwasang tao dyan. Kaya kahit na anong tulong na lang po, nag-aalala lang po talaga ako kay Papa. Pakiusap naman oh. Huminga ng malalim ang matanda. Parang nagdadalawang isip pa ito.
makahulugan itong tumingin sa dalawa. May bagong lipat sa baryo ninyo. Isang pamilya. Kinalibit ni Jerome ng paulit-ulit ang kaibigan. Ano ba? Hindi ba may bagong lipat sa atin? Doon sa dating abandonado? Aswang ang nakatira doon. Aswang? Teka, paano nyo nalaman na aswang ang naroon? Tumawa ang matanda ng mahina sabay dampot na naman ng tabako. Sandaling nawala ang mukha nila dahil sa pagbuga ng makapal na usok. Hindi nyo talaga ako kilala. Pero hindi bale. Basta ang gawin ninyo, manmanan nyo ang bagong lipat. At kahit na anong sabihin nila, ay huwag kayong maniniwala. Lalo ka na, Jerome. May hinalungkat na naman ang matandang si Inang. Binigay nito sa dalawa ang tuyong buntot pagi. Halos kasing haba lang ito ng normal na sinturon. Dadalhin nyo yan palagi, ha? Dahil darating ang oras na kakailanganin nyong lumaban. Tapatin ko na kayong dalawa. Walang ibang pakay ang mga aswang, kundi kayong dalawa lamang. Kaya hanggat may oras pa, ipaalam nyo na ito sa dapat na makaalam. Nagkatinginan ng dalawa. Noong mga sandaling yon, parang nakakuha ng lakas ng loob ang magkaibigan. Hindi pa man nila nalalaman kung nasaan si Mang Adolfo, pero determinado ang loob nila na mababalik nila ang matanda. Mag-aalas 9 na ng umaga na makabalik sila sa baryo. Sinadya nilang umiwas muna sa daan kung saan naroon ang bagong lipat. Pag-uwi nila sa bahay nila Benjo, nakasimangot na nakaabang si Mang Juan sa kanila. Saan ba kayo galing at ngayon lang kayo? Sabi ko maaga ako magluluto para maaga makakain pero wala naman kayong mga siraulo kayo. Ano bang inaatupag nyo? Aswang pa. Natigilan ng Manong. Labis itong ikinagulat ang narinig. Nag-aalala naman si Benjo nang makitang nagsarado ang kamao ng kanyang ama. Anong sabi mo? Aswang pong inatupag namin pa. May aswang na sa baryo natin. Ikaw ba, Benjo, suminghot ka ba ng tambutso o ng katol? Tindi ng tama mo ah. Sino naman ang nagsabi sa inyo na may aswang dito sa baryo natin, ha? Kita niyo ba yung baryo natin? Marami ng bahay, marami ng ilaw. Kaya anong pinagsasabi mo dyan, Benjo? Ito, Juan. Nawawala po si tatay eh. Nawawala? Baka naman nakipag-inuman lang yon. Kayo lang naman po ang lagi niya kainuman eh. Pa, makinig ka. May aswang nga dito at malakas ang kutob namin ni Jerome na aswang ang kumuha sa papa niya. Noong may sakit po ako, lagi ako nananaginip ng aswang. Parang gusto niya akong kunin. Tapos nagpagamot ako sa albularyo. Bumalingo ako. Pag-uwi ko nung gabi, wala na si Papa. Nakita ko may babaeng nasa bubungan at... Tumigil nga kayo. Hindi ako interesado sa aswang. Pa naman, hahayaan yun lang ba na hindi na makakabalik si Tito Adolfo? Matanda na si Adolfo. Kaya niya nang mag-isa. Pa, ikaw na lang ang makakatulong sa amin bukod kay Inang. Tila ba isang malaking pagkakamali ang sinabing yon ng binata? Dahil sa narinig yon ni Mang Juan, agad na nag-init ang ulo nito. Inang, yun ba ang sinabi mo? Oo, Tay. Si Inang, yung albularyo sa kabilang baryo. Siya ang tumutulong sa amin. Dahil din sa kanya kaya nalaman namin na may aswang dito. Layuan mo ang matandang yon. Dahil walang may dudulot yon na maganda sa mga buhay ninyo. Magkakilala ba kayo ni Inang? Ayaw ko nang makakarinig ng usapan tungkol sa aswang. At ayaw ko na lalapit ka sa matandang yon. Naintindihan mo ba? Bakit naman pa? Wala namang ginagawang masama sa akin yung matanda eh. Ay, susundin mo ba ako o itatakwil na lang kitang bilang anak ko? Hindi na sumabat pa ang binata. Padabog na ring lumabas ang kanyang ama. Ang masayang kainan sana, napalitan ng samaan ng loob. Pre, anong meron? Bakit parang galit na galit siya kay Inang? Wala rin akong alam, pre. Hindi ko alam. Umupo si Benjo. Napapakamot na lamang ito sa ulo.
Sa paglipas ng mga oras, halata ang pagiging tahimik ng kanyang ama. Hindi siya nito pinapansin. Makakaharap sila sa hapagkainan pero parang wala naman sila sa presensya na matanda. Pagkatapos kumain, umalis si Mang Juan. Hindi alam ni Benjo kung saan ang punta ng ama. Pero sinamantala na ng dalawa ang pagkakataon para makalabas ng bahay. Nilagay ni Benjo ang buntot pagi sa loob ng maliit na bag. Nagmamadaling lumabas ang magkaibigan patungo sa tapat ng bagong lipat na kalugar. Pasimple lang silang tumitingin sa loob ng bakuran. Wala naman silang nakikitang kakaiba. Kagaya lang din ng bakuran at bahay nila sa mga tipikal na residente. Mukhang malabo namang nandito ang papa mo eh. Nasa naman kaya? Nag-aalala na ako ng sobra dun eh. Lalapit pa sana sila nang maramdaman nilang may tao na sa kanilang likuran. Dahan-dahan silang napalingon. Bumungad sa kanila ang nakangiting ginang na mukha pa ring disente. Kung gabi siguro nila yun nakita, baka napasigaw at napatakbo na sila. Parang may kakaiba sa kung paano ngumiti ang ginang na yon. Gusto niyo bang pumasok sa loob? Hindi na po. Napadaan lang po kami. Sige na. May kaunti kasi kaming salo-salo. At para na rin makilala kayo ng mga kasama ko sa loob. Kasi po wala pa kaming kakilala rito. Kaya magiging masaya ako kung kayo yung unang magiging kaibigan namin. Siniko ni Benjo si Jerome. May naisip kasi siyang ideya sa mga pagkakataon na yon. Nakuha rin naman ni Jerome ang nais niyang ipahiwatig. Siya nga pala. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Glenda. Pre, kapangalan ng mama mo. Para antimang. Tara na. Naunang naglakad ang babae at sumunod naman ang dalawa papasok ng bakuran. Medyo naiilang ang magkaibigan. Hindi kasi lingid sa kanilang kaalaman na mga aswang ang naroon. Mga kasama, may bisita tayo. Sabay-sabay na tumingin ang mga nakapwesto na sa harapan ng lamesa. Kakaiba ang tingin ng mga naroon. Lahat ay parang galit. Nakasalubong ang mga kilay. Seryoso, nakakatakot kausapin at parang hindi nila kayang titigan na matagal. Ako nga pala si Benjo. Ito naman po yung kasama ko si Jerome. Wala silang natanggap na tugon mula sa mga yon. Nakatingin lang yon sa kanila na parabang hinuhusgahan ang pagkatao nila. Mawalang galang na po, Ate Glenda. Pero ayos lang po ba sila? Bakit parang namumula yung mga mata nila? Mga puyat sila. O sige na, maupo na kayo at maghahanda na ako ng makakain ninyo. Nagtutulakan pa ang dalawa kung sino ang unang uupo sa upuan. Sa huli ay umupo din naman sila at tumarap sa mga taong namumutla ang mga muka. Tapos namumula naman ang mga mata na parang may sore eyes. Parang wala naman si Papa rito, pre. Habang naghihintay sila sa ginang na si Glenda, nakaramdam na sila ng hindi maganda. Parang kakaunti na lang ay sasaktan na sila ng mga kaharap nila. Kaya naman agad na nag-isip si Benjo ng maaring dahilan para mas madali silang makalabas. Pagbalik ng ginang na si Glenda, biglang tumayo si Benjo. Ate Glenda, pasensya ka na. Naiwan ko pala yung sinasayan ko sa bahay. Diyos ko, Jerome, halika na. Persa ang hinila ni Benjo ang lalaki. Nagkaroon ng pagkadismaya sa reaksyon ng mukha ng ginang. Nang makalabas na sila Benjo, lingid sa kanilang kaalaman na masama na ang tingin sa kanila ni Glenda. Hingal na huminto ang dalawa ng bagya na silang nakalayo. Hawak pa nila ang kanilang mga tuhod at halos lumabas na rin ang dila nila sa pagod. Buti na lang, nakapag-isip ako ng paraan. Saan na natin nahanapin si Papa ngayon? Hindi na ako mapalagay, pre. Ano ba kasing dapat natin gawin? Binigyan lang tayo ng buntot pagi. Anong gagawin natin dito? Lalabanan natin yung mga aswang na yan?
Simpleng binata lang naman tayo. Kainis naman tong si Inang, oh. Jerome naman, matanda na si Inang. Anong gusto mo? Makipagsuntukan siya sa mga aswang? Ay, ewan ko na. Ang mabuti pa, balikan na lang natin si Inang. O tapos ano? Sasabihin na naman niya na may iniiwasan siyang tao. Diyos ko naman, pre. Huwag na nating asahan yung hirap na ngang maglakad. Pre, kalma lang. Kalma? Pre, si Papa magdadalawang araw nang wala. Tapos kalma. Yung Papa mo, ayaw pa tayong palapitin kay Inang. Mukhang ayaw rin tayong tulungan. Palagay ko, may alam yang si Tiyuan eh. Gusto mo ba kausapin ko muna si Papa? O mag-report tayo sa barangay? Ikaw ang bahala. Basta ako, magpapahinga na muna ako sa bahay. Wala nang nagawa pa si Benjo na maglakad na palayo si Jerome. Hinayaan na lamang niya ang kaibigan niya. Napapailing na lamang siya. Ay naku naman, tahimik naman ang buhay namin ah. Anong nangyari? Pambirang buhay to oh. Umuwi na lang muna rin si Benjo nung tanghaling yon. Tulala lang siya sa harapan ng kanilang bahay. Malalim ang kanyang iniisip. Iniisip niya kung papaano nila mahahanap si Mang Adolfo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, dumating ang kanyang ama. Nakasimangot pa rin yon. Pero kinapalan na lamang ng binata ang kanyang muka. Hinarang niya si Mang Juan. Masungit yung tumingin sa kanya. Anong ginagawa mo? Pa, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo po si Jerome. Nawawala talaga si Mang Adolfo eh. Umalis ka nga sa dadaanan ko. Pa, Bingi ka ba talaga o sadyang hindi ka nakakaintindi? Kinagulat ni Benjo ang pagtaas ng boses ng kanyang ama. Ibang-iba yung kumpara sa nakasanayan niyang ama noon. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Pinayagan na nga kitang makipagkaibigan kay Jerome na yan Tapos ngayon kukulitin mo ako. Ano ba kasing problema niyo? Bakit ba ayaw na ayaw niyong makisali sa problema ni Jerome? Samantalang kaibigan mo naman si Mang Adolfo. Ayaw ko nang masangkot sa mga pangyayaring yan, lalo na't may sangkot na aswang. Ayaw ko nang masira ang pamilya natin ang dahil ulit sa pamilya nila. Natameme si Benjo sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Palagay niya may malalim talagang pinaghuhugutan ng kanyang ama. Gusto mo talagang malaman? Handa ka bang malaman kung anong meron at bakit galit na galit ako sa inang na yan, ha? Hindi totoong nag-asawa ng iba ang nanay mo. Dahil ang totoo, pinatay siya. Gulat na gulat si Benjo at nanlalambot pa ang kanyang magkabilang tuhod. Muntikan pa siyang matumba. Mabuti na lang ay nakahawak siya sa kahoy. Pinatay si Mama? Pinatay siya ng mga aswang? Hindi. Pinatay siya ng albularyo. Ang albularyo na tumutulong sa inyo. Teka pa, paanong magagawa ni Inang yon? Mukhang hindi naman siya ganong kasamang tao. Si Inang ang pumatay sa mama mo. Alam yan ni Adolfo. Dahil siya ang gumawa ng paraan para maisalba ang mama mo. Pero hindi rin siya nagtagumpay. Hindi ko maintindihan. Bakit siya papatayin ni Inang? Anong kasalanan niya? Napalingon na lamang sila nang marinig nila ang tinig na matanda. Pumasok yun sa bakuran na akay-akay naman ni Mang Adolfo. Totoo ang sinasabi ng papa mo. Pinatay ko nga ang iyong ina. Pinatay niyong nanay ko? Teka, bakit mo naman gagawin yun? Mang Adolfo, magkakilala kayo? Anong ibig sabihin yun pa? Aswang ang mama mo. Ha? Ano na naman to? Anong kalukuhan yan? Hindi naman ako aswang eh. Si Papa hindi rin. Kaya paano magiging aswang si Mama? Aswang ang mama mo. At aswang din ang mama ni Jerome. Naging aswang sila dahil sa sinalihan nilang samahan. Na akala nila samahan lang ng mga babae. Ang hindi nila alam, niyanggaw na sila ng mga miyembro doon. Mula nang maging aswang ang mama mo at mama ni Jerome, nagbago sila. Sinubukan namin silang ibalik sa dati pero hindi kinaya ni Inang.
Pilit naming tinatago ang dalawa sa taong bayan dahil tsak na mapapahamak sila kung magkataon. Inilagay namin silang dalawa sa isang kuweba. Pero ang hindi namin inakala, may mga aswang na tumulong sa kanila para makatakas. Sa parehong gabi, napadaan ako rito sa bahay ninyo para dalawin ang papa mo. Pero wala siya. Naabutan ko ang mama mo, Benjo. Nasa harapan siya ng kuna mo. Nakita kong kinarga ka niya. Nasa aktong kakagating ka na niya noon, pero hindi ako pumayag. Dala ang aking punyal na ginto. Pinukol ko yon papunta sa mama mo. Tinamaan siya sa batok na naging dahilan para mamatay siya. Hindi ganyan ang sinabi sa akin ni Glenda. Pinatay mo si Mirna dahil sa naging aswang siya, di dahil kakainin niya si Benjo. Kilala kita, Inang. Salot ang aswang para sa'yo. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit mo siya... Kung salot ang tingin mo kay Mirna, dahil ang naging aswang siya, di sana pati si Glenda ay pinatay ko na. Bakit mo nga gagawin yon? Anak mo yun eh! Anak din ang turing ko kay Mirna dahil matalik siyang kaibigan ng anak ko. Hindi ko siya pinatay dahil lang gusto ko. Pinatay ko siya para iligtas ang isang tao noon na si Benjo, ang anak mo. Hindi yan totoo. Hindi ganyan ang sinabi ni Glenda. Pwede ba, pre? Huwag kang ngang umasa na parang bata. Bakit ka naman kasi maniniwala kay Glenda? Aswang na nga ang isang yon. Mula nang maging aswang yon, di ka na sana nagtiwala sa kanya. Tama na! Nagugulan ako sa inyong lahat eh! Padubog na lumabas sa bakuran si Benjo. Pinunta niya si Jerome sa bahay nito. Sakto naman na naroon pa ang binata. Hindi na nagdalawang isip pa si Benjo at sinabi na niya ang mga nalaman niya. Labis na ikinagulat ni Jerome ang mga sinabi ni Benjo. Hindi siya makapaniwala. Ibig mong sabihin, si Papa kasama si Inang? Si Inang, lola ko kasi anak niya si Mama. Di, biyenan ni Papa si Lola. Tapos, aswang si Mama at Mama mo? Nayanggaw? Tapos... Kung iisipin mo naggalit ako sa'yo dahil pinatay ni Inang yung nanay ko, nagkakamali ka ha. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Issue nila yon. Sadyang hindi ko lang talaga matanggap na ganun pala talaga ang nangyayari. Ano naman ang mangyayari nito? Andiyan na si Papa. Di, wala na tayong gagawin. Hindi ko rin alam. Siguro ang isipin na muna natin ngayon kung paano lalamig ang tatay mo. Hindi. Isipin natin ngayon ang nanay mo. Hindi mo ba na-gets? Yung Glenda na bagong lipat, yun ang nanay mo, Jerome. Malakas ang kutob ko na may dahilan siya kung bakit siya nagbalik dito. Ha? Oo nga no. Kaya ang mabuti pa, hintayin mo sila Mang Adolfo. Babalikan ko muna si Papa. Muling bumalik si Benjo sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang amang si Mang Juan na nakatulala. Medyo namamaga ang mata dahil sa pag-iyak. Pa? Nag-ayos ng upo ang kanyang ama pero hindi man lang yun lumingon sa kanya. Pa, patawarin niyo ako. Kung hindi dahil sa akin hindi naman mapipilitan si Inang na gawin yun Nagangat ng tingin ng kanyang ama. Wala na sa mukha nito ang galit. Lungkot na ang nakikita niya sa mga mata na matanda. Wala ka namang kasalanan Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko lang sana pinayagan ang mama mo na sumama kay Glenda nung gabing yon, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ibig bang sabihin ba nito, naniniwala ka na kay Inang? Totoo man o hindi ang sinabi ni Inang, ayaw ko na rin makialam kung ano man ang kinahaharap nila. Ayaw ko nang may mawala sa atin ang dahil na naman sa aswang. Sasama ka sa akin. Aalis na tayo dito at sa Maynila muna tayo titira. Doon sa kapatid ko. Pero pa, hindi naman pwede yun. Nasa alanganin ngayon si Jerome. Ngayong nandito na yung nanay niyang aswang, sigurado kong may binabalak sila. Ano naman ang magagawa mo ha? Malalabanan mo ba yung mga aswang na yan? Hindi ko alam kung anong magagawa ko. Pero hindi ko masisikmura na iwan sa peligro ang kaibigan ko. Sasamahan ko siya pa.
Sira ulo ka na talaga eh. Hindi mo na inisip yung nangyari noon. Pa, ito na nga rin ang tamang pagkakataon para gumati sa ginawa nila kay Mama. Bakit ako aatras? Ang tigas ng ulo mo. Ay nako, bahala ka na sa buhay mo kung ayaw mo makinig. Ewan ko ba bakit ang tigas sa mga bumbunan ng mga bata ngayon? Mauna na kayo sa Maynila, pa. Pero sasamahan ko muna si Jerome. Napailing na lamang si Mang Juan. Kahit na ayaw nito sa gustong mangyari ni Benjo, ay hindi pa rin niya kayang tiisin ng anak. Nung huli namin pag-uusap ni Glenda ayos kami. Baka pwede kong gamitin yun ngayon para linlangin siya. Ibig ba nitong sabihin, tutulungan mo na kami, pa? Tingin mo ba hahayaan lang kitang sumama sa kanila? Maraming salamat, pa. Susubukan kong makausap si Glenda. Palalabasin ko na galit pa rin ako kay Inang. Makikipagkampiyan ako sa kanya. Tapos saka ko siya tatraydorin. Hindi ba parang delikado yan, pa? Delikado. Pero gagawin ko na lang din ito para sa mama mo. Malakas ang pakiramdam ko na gusto na niyang makasama si Glenda kung nasaan man siya. Bumuntong hininga na lamang si Mang Juan. Tinapik na lamang ni Benjo ang kanyang ama sa balikat. Huwag ka mag-alala, pa. Magtutulungan tayo. Basta, huwag ka na magagalit kay Inang, ha? Kaya lang naman ako nagalit sa kanya dahil kahit kailan ayaw ko siyang pakinggan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay nakipagkita ang mag-ama kay Inang at kay Adolfo. Naroon din si Jerome ng mga sandaling yon. Pero nasa labas lang sila ni Benjo. Nakaupo ang magkaibigan sa bakuran. Wala silang ideya kung ano na ang napag-uusapan ng tatlo sa loob. Ang komplikado pala talaga ng nangyari, ano? Pero pre, hindi ka ba nalulungkot sa nangyari sa mama mo? Siyempre nalulungkot din ako. Pero wala naman na ako magagawa eh. Nakaraan na yon. Ang mahalaga ngayon, nasa panganib kayo, pre. Lalo ka na. Alam kong kukunin ka talaga ng mama mo. Hindi ako sasama sa kanya, walang hiya siya. Sampal-sampalin ko pa siya ng tsinelas kong gawa sa gulong eh. Pre, paalala lang aswang ang mama mo at hindi siya nag-iisa. Nakita mo naman kung gaano ka-weirdo yung mga kasama niya. Kung humingi na lang kaya tayo ng tulong sa ibang mga residente dito para mas madali. Pre, ayaw ng tatay mo na may madamay pang iba. Family problem nga raw ito eh. Napailing na lamang si Jerome sa kanyang narinig. Maya-maya pa, lumabas na rin si Mang Juan. Kasabay noon ay si Mang Adolfo at Inang. Maaliwalas ang kanilang mga muka. Ramdam ni Benjo at Jerome na may pagkakasunduang naganap. Benjo anak, hindi na muna tayo madalas na magkakasama. Kailangan kong dumikit kay Glenda para malaman namin kung saan sila nagkukuta. Pa, pag-iingat ka sa gagawin nyo Tumango na lamang si Mang Juan. Magmula noon, paminsan-minsan na lang din umuwi ang kanyang ama. Sa ilang araw na nakalipas, nagpanggap din sila Jerome at Mang Adolfo na parang wala silang nalalaman. Pero ang totoo, nakakaramdam na rin sila sa pasimpleng pagdalaw ni Glenda sa kanilang bahay. Sigurado ka ba, pre, na di natin kailangan ng papa mo ngayon? Langya, dalawa lang tayo dito eh. Nung gabi ng Lunes ay naroon sila sa bahay nila Jerome. Wala si Mang Adolfo dahil may inaasikaso ito kasama ni Inang. Huwag ka matakot. Maraming pangontra na iniwan si Inang. Siguradong hindi makakalapit yan. Anong oras na ba? Kinakabahan ako, gagi ka. Mag-aalas 10 na. Maya-maya dadalaw na naman yung nanay kong aswang. Wala ba tayong gagawin? Wala. Hayaan lang natin. Huminga ng malalim si Benjo. Buong akala niya ay ganun lang kadali humarap sa mga aswang. Sa ilang gabi na kasi ni Benjo doon, halos bumaliktad na ang kanyang sikmura sa takot. Lalo na kapag nagpaparamdam si Glenda. Maya-maya pa, nakarinig sila ng magkakasunod na katok. Pagsilip nila sa maliit na butas, nakita na nila si Glenda. May mga kasama yung kalalakihan na nakaitim. Anak,
Alam kong nandyan ka. Ako ito, ang iyong ina. Wala akong ina na aswang. Anak, biktima lang din ako. Hindi naman ako dating aswang. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na magpakaina sa'yo. Hindi mo ako maloloko, ano? Alam mo na, mayayanggaw kayo, pero pumunta ka pa rin. Sinama mo pa si Tita Mirna. Walang katotohanan yan. Kaya buksan mo na ang pinto. Mawalang galang na po Pero pwede bang umalis na lang kayo? Jerome, anak! Ano ba? Bingi ka ba? Sumama ka na sa akin. Ipaparamdam ko sa'yo ang buhay na walang hanggan. Dumampot na si Jerome ng bote. Handang-handa na siyang paluin ng kanyang ina. Pero biglang naalala ni Benjo ang buntot ng pagi na nasa bag niya. Dali-daling kinuha ni Benjo ang buntot ng pagi. Buksan mo ang pinto, ako maglalatigo. Ako na. Nanay mo ba yan? Oh, sige, baala ka nga. Binigay ni Benjo ang latigo. Nang makakuha sila ng pagkakataon, binuksan ni Benjo ang pinto. Matapang na lumabas si Jerome para hagupitin ang ginang na si Glenda. Nadaplisan lamang ang ginang sa braso. Napaatrasyon at napaangil naman ang mga kasama nitong aswang. Paano mo nagawang saktan ang iyong ina? Simple lang. Iniisip kong hindi kita ina. Pre, tingnan mo yung mga kasama niya. Mga agat na pre. Di pasok ulit. Mabilis na sinarado ng dalawa ang pintuan. Kampante ang magkaibigan na hindi makakapasok ang mga yon dahil sa mga pangontra na nakapalibot sa bahay. Bisit ka naman pre. Pwede ba umayos ka nga? Parang ginagawa mo lang laro itong bagay na ito Kailangang hindi ako kabahan pre. Kasi kapag ako naawa, baka masira lahat ang plano natin. Muling sumilip ang dalawa sa labas. Hindi pa rin umaalis si Glenda. Galit na galit ang mukha ng babae. Nakulang na lang ay magpalit na rin ito ng anyo bilang aswang. Jerome, anak, huwag mong hintayin na gumawa ko ng paraan para kunin ka. Ha? Yun din ang hinihintay ko Huwag mo na kasing asarin. Bakit ka ba natatakot? Huminga na lamang ng malalim si Benjo. Hindi niya inakala na ganun pala ang pakiramdam ng may kinakaharap na aswang. Makalipas ang halos isang oras, nanatili pa rin sa labas si Glenda at ang mga kasama nitong mga aswang. Hindi makalabas ang magkaibigan sa panganib na nakaamba. Pambihira, ang tiyaga nila maghintay Ganyan siguro kapag ina. Ganun ba? Di ko kasi naranasang magkananay Para kang tanga, biro lang yun. Tingnan mo pre, hindi mo lang sila natatakot na baka may ibang residente na makakita sa kanila Sabi ni inang at ni Papa, ganyan daw talaga ang ibang aswang Walang pakialam sa iba basta makuha lang nila yung gusto nila. Nakailang silip na ang dalawa sa labas pero hindi pa rin sila iniiwan ni Glenda. Hindi rin naman nakalabas si Benjo. Dahil sa loob lang ng bahay na yun sila ligtas. Mga ilang sandali pa, nakita na lang nilang parang natataranta sila Glenda. Mabilis na nagsialisa ng mga yon. Pagkatapos ay saka naman dumating si Mang Adolfo at Inang. Nakahinga ng maluwag si Benjo at Jerome. Agad nilang sinabi ang nangyari pero mas pinili ni Inang na hayaan na lang muna si Glenda. Hahayaan lamang muna natin si Glenda sa ginagawa niya. Hanggang sa maging kampante siya. Ang hindi niya alam, may ginagawa na tayong hakbang. Napatango na lamang si Benjo at Jerome. Kinaumagahan, umuwi si Benjo sa kanilang bahay. Naabutan niya si Mang Juana naroon. Agad na sinarado ng dalawa ang pintuan. Maging ang mga bintana na rin. Bakit pa? Anong balita? Alam ko na kung saan ang kuta ng samahan ng mga aswang. Bukas ng gabi, nakatakda silang pumunta rito para kunin na si Jerome at isama sa samahan. Kapag nangyari yon, gagawin nilang aswang ang kaibigan mo. Ang sabi pa ni Glenda, papatayin niya si Inang. Grabe, nanay niya yun Paano niya magagawa yun? Aswang na ang utak ni Glenda. Hindi na siya katulad ng normal na tao. Kaya ikaw, puntahan mo na sila kaagad at sabihin mo itong binalita ko sa'yo.
Sige pa, hintayin niyo ako rito. Hindi, aalis ako kaagad. Hindi pwedeng malaman ni Glenda ang pakikita natin. Itong papel tanggapin mo. Nandyan nakalagay kung saan matatagpuan ang kuta nila. Bilis na! Walang sinayang na oras ang binata. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng kanilang bahay. Sakto naman na kararating lang din nila ni Jerome. Agad niyang sinabi ang balita sa kanyang kaibigan. Nang mabasa naman ni Inang ang nasa papel, sinensa nito si Mang Adolfo. Walang ano-ano, kumilos na kaagad sila. Kayong dalawa, sa akin kayo sumama. Pumunta tayo sa bahay ko. Saan yun pupunta si Papa? Sa mga bata-bata ko. Bata-bata? Ngumiti na lamang si Inang. Maya-maya lang din ay sabay-sabay na rin silang naglakad. Napadaan pa sila sa bahay ni Glenda. Pero ayon kay Inang, wala na siyang nararamdamang presensya ng aswang na naroon. Pagkarating nila sa bahay ng matanda sa kabilang baryo, binigyan sila ulit ni Inang ng mga panibagong armas. Isang itak na kalawangin at ang isa naman ay sibat na kulay pilak ang patalim sa dulo. Yan ay kagamitan pa ng mga sinaunang miyembro ng mga manunugis. Gamitin nyo yan ng maayos. Inang, paano naman po namin ito magagamit ng maayos? Hindi naman po kami marunong tumugis ng aswang. Matututunan nyo rin yan sa oras na kailangan nyo ng protektahan ng isa't isa. Ay, akala ko tuturuan mo kami. Kita mo nang mabagal na akong kumilos. Ang magagawa ko na lang para sa inyo ay gabayan kayo. Sige po, Inang. Gagawin po namin ang makakaya namin para protektahan kayo. Naalalapit na ang pagtatapos. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda. Bagay na ikinalito naman ng dalawa. May kung anong pagkabahala ang kanilang naramdaman base sa ngiti na matanda. Marami pa silang kinalkal sa malaking baul na matanda. Pero ang tanging mapapakinabangan na lang talaga nila roon ay ang itak at ang sibat. Lumipas ang mga oras. Palubog na naman ang haring araw. Hindi pa rin nakakabalik si Mang Adolfo sa kanilang bahay. Sinang lamang ang kasama ni Benjo at Jerome noong mga sandaling yon. Nasa loob lamang sila ng bahay. Alam na matanda na anumang oras ay darating na ang mga aswang sa pangunguna ni Glenda. Nang kumagat na ang dilim, nakailang beses silang silip sa labas. Masyado pang maaga. Pero ramdam na kagad na matanda na walang pipiliing oras si Glenda. Inang, tama ba na magtago lang tayo? Hindi ba natin sila tatagain ng hawak kong itak? At saka tutusukin itong hawak ko na sibat? Manahimik nga kayong dalawa. Hindi tayo naglalaro dito, ha? Tandaan mo, Jerome, ikaw ang pakay ng mama mo. At ikaw naman, Benji, nasa panganib ang buhay ng papa mo dahil sa misyon na kailangan niyang gawin. Pasensya na po pero Benjo po ang pangalan ko, hindi Benji. Ay, akala ko Benji. Yung kasi ang pangalan ng paborito kong aso dati. Matatawa pa sanang dalawa nang maramdaman nilang may tao na sa harapan nila. Nang silipin ni Benjo, nakita niya sa tapat ng pinto si Glenda. Pero sa pagkakataong yon ay wala naman itong kasama. Inang, si Tita Glenda po, nasa labas. Pabayaan mo siya. Aswang na siya, kaya hindi dapat tayo maawa sa kanya. Napalunok na lang ng laway si Benjo. Napansin naman niya na parang nagbago ng reaksyon ang mukha ni Jerome. Kalaunan, kinatok na rin sila ni Glenda. Lumapit ang matanda sa pintuan at nagsalita. Glenda, lubayan mo na si Jerome. Magmula nang maging aswang ka, hindi mo na anak si Jerome. Umangil ang ginang sa labas. Gigil na gigil ito pero hindi siya makapasok. At ang karapatan mong magsalita ng ganyan. Anong alam mo sa pagiging ina? Ikaw ang walang alam sa pagiging ina. Paano mo nasisikmura na isiping gawing aswang din ang sarili mong anak? Wala kang pakialam. Dahil ganoon ang paraan ko ng pagiging ina. Hindi ako kagaya mo.
Hinayaan mo lang akong maging ganito. Narinig na lamang nila na parang gustong buksan ni Glenda ang pintuan. Hindi ka makakapasok dito. Puno ng pangontra ang bahay na ito. Nagulat na lamang sila nang biglang buksan ni Jerome ang pinto. Nasa tapat ang kanyang inang si Glenda. Nang tangkain nitong lumapit ay napatras din kagad ito sa mga pangontra. Pre, anong ginawa mo? Pabayaan mo siya. Ikaw, umalis ka na. Uulitin ko lang sa'yo na hindi ako sasama sa isang katulad mong salot. Anak, sige na. Sumama ka na sa akin. Ako ang tunay na magbibigay sa'yo ng maayos na buhay. Hindi niyo ba siya narinig? Ayaw niya sa inyo. Huwag kang makisali rito. Hindi ka parte ng pamilyang ito. Kasali ako rito dahil ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang nanay ko. Ano nga ko? Yang matandang yan ang pumatay sa ina mo. Dahil ginawa mo siyang aswang. Dahil sa nag-uumapaw na emosyon ng lalaki, lumabas ito at sinubukang tagain si Glenda. Pero nakailag ito sa kanyang ginawa. Maya-maya lang, lumabas na rin ang iba pang kasama ng babae. Hindi pala yun nag-iisa. Naghiyawan na rin ang ibang kapitbahay dahil maging sa kanilang mga bubong ay meron ding aswang. Halika nga rito, para kang timang eh. Hinila siya pabalik ng kanyang kaibigang si Jerome. Doon lamang sila kinabahan dahil lagpas sa 10 ang aswang na naroon. Umabot sana si Adolfo bago sila puwersahang pumasok sa loob ng bahay na ito. Makakapasok sila sa bahay na ito kahit na may mga pangontra? Gagawing sakripisyo ni Glenda ang mga kasama niya para alisin ang mga pangontra. Saka siya papasok. Yon ang nakikita kong paraan na gagawin niya. Kaya habang wala pa sila Adolfo, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Inang, ibigay niyo na sa akin ang anak ko kung ayaw mong marami pang madamay na buhay. Kahit ibigay niya ako sa iyo, hindi ako sasama sa iyo. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa maging ina ka. Ina ka talaga! Ikinagalit ni Glenda ang sinabing yun ni Jerome. Kaya naman sumenyas na rin ang ginang sa mga kasama nitong kalalakihan na nakaitim. Asukin niyo ang bahay! Alisin niyo ang lahat ng pangontra! Mamatay man kayo, hindi! Ang mahalaga ay mapasa akin ang anak ko! Pumwesto ang mga nakaitim na lalaki. Nasa aktong lalapit na sana sila nang biglang dumating silang Mang Adolfo. Kasama nito ang sinasabing bataan o tauhan ni inang na mga manunugis. Pinagpapapanaan ng mga yun ng mga aswang. Parang mga dagang nataranta at nagpulasa ng mga aswang. Maging si Glenda din ay nabahala at nataranta. Hindi ako papayag na kunin mo ang anak natin. Kailangan mo muna akong patayin bago mo magawa ang gusto mo. Sumulpot din si Mang Juan sa gilid. At ngayon na matatapos ang kalokohan mo, Glenda. Wala ka ng kuta na babalikan. Inubos na namin sila. Juan, anong ibig sabihin nito? Hindi pa ba halata? Isa akong traidor. Pero ang sabi mo, gusto mong patayin si Inang. Naniwala ka naman. Mga walang iya kayo. Gumapang palis ang aswang na si Glenda. Kayong dalawa, samahan niyo ang mga ama ninyo. Habulin niyo si Glenda. Hindi ka ba sasama la? Siraulo ka ba? Makakatakbo pa ba ako? Dito na lang ako. Babantayan ako ng mga tauhan ko. At ang iba ay sasama rin sa inyo. Agad silang nagtakbuhan pasugod kay Glenda. Hanggang sa makarating na sila sa malawak na palayan. Nakita nila si Glenda na nakatungtong sa itaas ng punong nyog. Parang naghihintay lamang yon ng tamang pagkakataon. Bumaba ka dyan at tapusin na natin itong kalokohan mo. Sa halip na bumaba, tumawa lang na malakas ang ginang sa itaas. Nagmamadali na itong gumapang pababa at palayo. Hinabol pa rin nila ang ginang. Nakarating naman sila sa ilog na medyo may kadiliman. Nakita nilang tumayo na roon si Glenda. Kinabahan sila dahil ang una nilang akala may mga kasama pa roon ng ginang. Pero wala naman silang nakita. Ang tanging dahilan lang ay dahil merong mga bulaklak doon na nakakahilo. Na kapag naamoy ng isang normal na tao
unti-unti nang aantukin. Anong nangyayari sa atin? Parang gusto ko nang matulog. Labanan niyo ang antok! Naunang nawalan ng malay si Mang Adolfo. Nilabanan naman ni Mang Juan ang antok, pero hindi na nito kinaya. Tanging si Benjo at Jerome na lamang ang nanatiling gising. Anak, pagkakataon na natin para magkasama tayo ulit. Unti-unting naglakad ang Ginang palapit kay Jerome. Kahit mamatay ako ngayon, hindi mo ako makukuha. Hindi ako sasama sa iyo. Impyerno ang buhay mo, no? Hindi ka naman mamamatay. Mabubuhay ka ng mahabang panahon kasama ako, anak. Jerome, naisip mo ba ang naiisip ko? Nagkatinginan ang dalawa kahit nang malapit na rin makatulog. Tumango si Jerome. Nagulat na lamang ang Ginang na si Glenda nang sugatan ni Benjo at Jerome ang mga palad nila. Nang mawala ang antok ng dalawa dahil sa hapdi, mabilis na tinusok ni Jerome ng kanyang sibat ang Ginang. Tinamaan si Glenda sa kaliwang balikat. Napaatras ang Ginang. Dahil doon ay naggalit ito at tuluyan ng nakapagpalit ng anyo. Nagsilitawan ng mga mahahaba nitong kuko. Palitaw-litaw din ang dila ng Ginang na matulis ang dulo. Kung ayaw mong makuha sa pakiusap, kukunin kita sa pwersahan! Patake na sana ang halimaw na si Glenda pero humarang si Benjo. Tinaga niya ang Ginang at tinamaan naman ito sa leeg. Napahawak ito sa leeg habang sumisirit ang dugo. Gegewang-gewang din ito at parang anumang oras ay tutumba na. Jerome! Ikaw ang may karapatan na tumapos sa kanya. Lumapit si Jerome sa kanyang ina na noon ay nakaluhod na ang isang tuhod. Salamat dahil isinilang mo ako sa mundong ito. Pero hindi kita mapapatawad dahil mas pinili mong maging aswang kaysa maging ina sa akin. Paalam! Nanginginig ang labing nakatingin sa kanya ang Ginang. Pero hanggang sa mga puntong yon, wala pa rin ang pagsisisi na makikita sa mukha ni Glenda. Kahit isang katiting, hindi ito humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang nito. Bago pa makatapos ng salita ang Ginang, ay tinusok na ni Jerome ng sibat ang kanyang ina. Tumagos pa yun sa likuran. Sa huling hininga ng Ginang, nagawa pa talaga nitong ngumiti. Bumuntong hininga na lamang si Jerome at Benjo. Mga ilang minuto lang ay nagising na rin si Mang Juan at Mang Adolfo. Patay na si Glenda nang datnan nila. Napayakap na lamang si Jerome sa kanyang ama. Si Benjo naman ay lumapit kay Mang Juan. Pa, maraming salamat ah. Tinulungan mong marisolba ang problema ng kaibigan ko. Anak, nabigyan na rin natin ng hustisya ang pagkawala ng iyong ina. Kaya masaya na rin ako. Pasalamatan mo ang sarili mo dahil hindi ka sumuko at nanatili kang nandyan para kay Jerome. Pagkatapos nilang masunog ang Ginang na si Glenda, umalis na rin sila para balikan si Inang. Hindi pa nila nauubos ang ibang aswang na nakatakas, pero sa mga sumunod na araw ay inisa-isa yon ng mga tauhan na matanda. Nabuwag nila ang samahan ng mga aswang sa kanilang probinsya. Napatay na rin nila ang tumatayong leader ng mga yon na si Glenda. Kaya magmula noon, namuhay ng payapa sila Benjo. Nakausad na sila mula sa nakaraan at sinusubukang kalimutan ang mga nangyari. Wakas,